Nais magbawal ni Senador Sherwin Gatchalian ang paggamit ng mga estudyante ng cellphone sa mga classroom kapag oras ng klase. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakapanayam natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senador Gatchalian. Good morning sa ating mga televiewers. Senador, may mga pag-aaral ba na nagpapatunay na nakakaapekto nga yung pagsa-cellphone sa performance ng mga estudyante sa eskwelahan? Napakarami. Ang UNESCO naglabas ng kanilang pag-aaral, ang UNICEF naglabas ng kanilang pag-aaral. In fact, marami akong nababasa ngayon. 14 countries, 14 na bansa na ang nag-ban ng cellphone sa loob ng classroom at paaralan nila. At napakalaking debate ito sa Amerika dahil hindi lang cellphone ang kanilang gustong i-ban sa loob ng paaralan, kundi yung paggamit rin ng mga social media. Sa mga kabataan ay gusto nilang i-regulate. Dahil marami silang nakikitang mga mental health issue na lumalabas sa labis na paggamit ng social media. Itong pagbabawal po na paggamit ng cellphone, ano bang nito, Senador? Yung para habang nasa loob ng classroom ay nakafocus sila o para hindi ho sila talaga ma-divert yung kanilang mga attention sa pagsa-cellphone kaysa sa makinig ng klase? Tatlong dahilan ang lumalabas sa aking pag-aaral dito. Binasa ko yung mga pananaliksik ng iba't ibang mga organisasyon. Unang-una, yung epekto sa mental health ng bata. Yung labis, no, yung excessive use ng cellphone, nakakaapekto to sa mental health ng bata. Pangalawa, yung oras na nauubos sa pag-scrolling, pagtingin ng mga videos. Kinakain nito ang oras sa pagbabasa o oras sa pagkakaibigan. At pangatlo, ito lumalabas rin madalas sa mga pag-aaral, yung distraction, no? Nawawala yung concentration ng bata. Lalo na kung yung cellphone niya ay katabi niya lang. Talagang kahit tayo man, kung alam mo yung cellphone mo nandun, kinakatingin kamay mo buksan yung cellphone mo eh. So may mga ganun ng pag-aaral. Kaya maraming bansa na rin ngayon siniseryoso itong pag-ban ng cellphone sa loob ng paaralan. Pero Senador, sinasabi na ang layunin daw nito ay para mahikayat yung pagbabasa. Pero may may mga libro na mas mura at accessible kung e-book format kaysa physical na kopya. Paano po kung gano'n ang sitwasyon, Senador? May talagang marami sa mga libro ngayon ay digital format na. At yun, tingin ko dapat payagan natin yun. Yung paggamit ng e-books, let's say sa tablet or sa laptop, ang ating tinitingnan lang yung paggamit ng cellphone at yung paggamit ng cellphone na may social media. Yun ang ating tinitingnan. So babalansehin rin natin. Hindi naman totally ibaban siya. No? Kundi dapat rin balansehin dahil meron rin naman mga kabutihan yung paggamit ng cellphone. Lalo na yung communication sa kanilang mga magulang. Pag-uwian, na alam ko, dyan talaga nagde-text yung bata para matawag yung kanilang sundo. Pwede kaya, Senador, di ba? Parang talagang, siyempre, pagka hawak ng cellphone, ng estudyante ang cellphone, talaga madidistract. Yan ako, kunwari yan ay nakatingin sa teacher, pero gumagalaw-galaw ang kamay niyan. Yung baka pagdating sa eskwelahan, parang ide-deposito muna. Tapos, habang nagkaklase, andyan ang cellphone during break time or uwian, sa kanila pwedeng kuhanin ng kanilang cellphone para hindi din, magagamit talaga yung pagko-communicate sa mga magulang pag oras ng uwian. At the same time, di ba, hindi rin naman sila nade-distract sa kanilang pag-aaral. May maraming mga private schools, may iba't ibang paraan. No? Iba dinideposit, iba talagang pinapa-off. Yung iba talagang bawal, nilalagay sa bag. So iba't ibang paraan. Ang konsepto dito ay habang nasa loob ng paaralan ng bata, habang nasa loob ng classroom, ng silid paaralan ng bata, wag mo nang gumamit ng cellphone. Pwede lang gumamit, for example, may emergency, nagkasakit or or pauwi na para matawagan yung kanilang sundo. Pero ang basic konsepto dito, mabawasan yung tinatawag na screen time. No? Dahil nga, nasa bahay ka, cellphone na, sa loob pa rin ng eskwelahan, cellphone na. Talagang nakakaapekto sa bata ito. Sinasabi rin naman yan ng mga child psychologists talaga, parang pag sobra yung oras. Talagang yung mga child psychologists natin, nakita kasi nila yung transition, no? Lalo na yung medyo may experience na child psychologist. Yung panahon ng walang cellphone at panahon ng talagang may cellphone yun, nakikita nila na malaking kaibahan pagdating sa
mental health ng bata. Opo. Senator, issue pa rin po sa edukasyon. Isinumitin na raw ng DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga rekomendasyon nila sa pagbabalik ng dating school calendar. May kapangyarihan din ba ang Senado sa pagpapasya tungkol dyan? Ang kapangyarihan ng Senado ay limitado sa rekomendasyon. At yan naman ang ating rekomendasyon na gawin ng this coming school year, 2024-2025, na ibalik na sa dating academic calendar. Kung matatandaan natin history, nung unang option kasi 5 years. No? Tapos ginawang 2 years at ngayon ginawang 1 year na lang. Pero ang kapalit nito, ang sakripisyo ay iiksi yung ating school calendar. Normally, yung school calendar natin 200 days. Dahil aggressive itong option na ito, mababawasan yan to almost 170 days. So, kaya makikita natin kung gagawin nating 1 year, may mga mababawasan yung calendar days, may mga panahon na Sabado meron tayong pasok para ma-make up natin yung pagbawas ng araw. Apo. Kaugnay naman po sa problema sa kuryente ngayong napakainit. Sa investigasyon po ng Senado, meron po bang dapat managot ngayong mas madalas, halos araw-araw ay may red o yellow alert sa mga transmission grid, Senador? Nag-file ako ng resolution para maimbestigahan ito. At dahil nakakapagtaka na 47 plants ang pumalya. Talaga kung wala tayong plantang pinapatakbo, walang kuryente. Basic yan eh. So titignan ng Senado ngayon, bakit ang daming planta ngayon ay pumalya. At gusto rin natin marinig sa ERC kung ano yung ginagawa nila para panagutin itong mga plantang nagpumalya. Oo, yan. Sa kabila ng pagtiyak nila dati noon na sapat ang magiging supply ng kuryente kahit may El Nino. Kung natin, as early as February tayo, no? February, tinitiyak tayo na walang red alerts. Pero nakita natin ngayon na halos araw-araw. Araw-araw. Sabado, Linggo, merong yellow alert. Kaya nakakagulat. Dati walang ganun. No? Pero ngayon, nagugulat ako, pati weekend merong yellow alerts. Po, sige, susubaybayan po namin yan. Maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian. Good morning po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.